Ano nga ba ang wika at bakit ito mahalaga sa ating pagkakakilanlan? Ang wika ay isang sistema ng mga tunog, simbolo at batas na ginagamit ng mga tao upang magkaunawaan at magpahayag ng kaisipan, damdamin at karanasan. Ginagamit ito hindi lamang sa pakikipag-usap, kundi pati na rin sa pagsusulat at pagbasa. Ang wika ay isang pangunahing instrumento sa komunikasyon, edukasyon at sa paghubog ng kultura at identidad ng isang lipunan. Iba't ibang wika ang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng mundo at bawat wika ay may mga natatanging aspeto tulad ng baral na bokabularyo at tono. Ito rin ang nag-uugnay sa mga tao at nagpapalawak ng kanilang mga pananaw sa mundo. Naisip niyo na ba kung paano tayo nagkakaunawaan gamit ang wika, lalo na ang wikang Filipino? Ang wika ay mahalaga sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Sa konteksto ng wikang Filipino, ito ay nagsisilbing simbolo ng pambansang pagkakakilanlan. Ang wikang Filipino ay nagsisilbing tagapagbuklod ng mga mamamayan ng Pilipinas mula sa iba't ibang rehiyon at kultura. Sa edukasyon, ginagamit ang Filipino bilang pangunahing daluyan ng pagtuturo at pagkatuto, partikular na sa mga asignatura na tumutukoy sa kultura, kasaysayan at mga usaping pampolitika ng bansa. Bukod dito, ang wika ay ginagamit din upang mapanatili at mapayaman ang kulturang Pilipino, pati na rin upang ipasa ang mga kaugalian at tradisyon sa susunod na henerasyon. Saang mga sitwasyon kaya natin madalas ginagamit ang wikang Filipino sa pang-araw-araw na buhay? Una, sa larangan ng edukasyon. Sa mga pampublikong paaralan at universidad, ang wikang Filipino ay madalas na ginagamit bilang medium ng pagtuturo sa mga asignatura gaya ng agham panlipunan, Filipino at edukasyong pagpapakatao. Pangalawa, sa pamamahayag. Sa mga telebisyon, radyo at bahayagan, ginagamit ang wikang Filipino sa pagbabalita at pag-uulat tungkol sa mga nangyayari sa bansa. Pangatlo, sa pamahalaan. Sa mga talumpati ng mga opisyal ng gobyerno, batas at mga diskurso sa Senado at Kongreso, madalas na ginagamit ang Filipino upang mas madali itong maunawaan ng masang Pilipino. At ang panghuli, sa mga araw-araw na buhay. Sa mga formal at informal na usapan, sa mga pamilihan, sa mga komunidad, at sa social media, Filipino ang karaniwang gamit ng wika ng mga tao sa kanilang pakikipag-ugnayan. Paano kaya tayo mabubuhay kung walang wika? Anong halaga ang naibibigay nito sa ating kultura at lipunan? Mahalaga ang wika sapagkat ito ang pangunahing daluyan ng komunikasyon at pag-unlad ng kaalaman. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating mga damdamin, pangarap at opinyon. Wika ang ginagamit upang maunawaan ng iba at upang magkaintindihan. Sa isang mas malalim na antas, ang wika ay sumasalamin sa ating kultura at kasaysayan. Ito ang nagpapakita ng ating pinagmulan at nagbibigay daan upang mapanatili at mapalaganap ang ating mga kaugalian at tradisyon. Kung walang wika, hindi magiging posible ang kolektibong pagkatuto at pagtutulungan sa loob ng isang lipunan. Bakit kaya mahalaga na ipaglaban at pagyamanin natin ang wikang Filipino? Ano ang magiging epekto nito sa susunod na henerasyon? Mahalagang magkaroon ng advokasya para sa wikang Filipino dahil ito ay mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa gitna ng patuloy na globalisasyon, may banta na ang mga lokal na wika kasama ang Filipino ay mawalan ng halaga o maungusan ng mga banyagang wika tulad ng Ingles. Ang advokasyang ito ay mahalaga upang ipakita na ang Filipino ay hindi lamang isang pang-araw-araw na gamit ng wika, kundi isang daluyan ng ating kultura at kasaysayan. Ang pagsuporta at pagpapalaganap ng wikang Filipino ay makatutulong sa pagpapalakas ng ating pambansang identidad at sa pagpapayaman ng ating panitikan at sining. Ano kaya ang mga hakbang na pwede nating gawin upang mas mapalaganap at maprotektahan ang wikang Filipino? Una, ang pagtuturo ng Filipino. Hikayatin natin ang mga guro na magturo ng Filipino bilang pangunahing wika sa mga paaralan, lalo na sa mga asignaturang may kinalaman sa kultura at kasaysayan.
Pangalawa, sa mga seminar at workshop. Mag-organisa tayo ng mga seminar at workshop tungkol sa kahalagahan ng wikang Filipino na nakatuon sa mga kabataan at guro. Pangatlo, sa pagbuo ng mga proyekto. Lumikha tayo ng mga proyekto tulad ng patimpalak sa pagsulat o pagtatanghal ng tula o kwento gamit ang wikang Filipino. Pang-apat, sa pagsulong sa social media. Gamitin natin ang social media upang mapalaganapin ang mga advokasya at diskurso tungkol sa kahalagahan ng wikang Filipino gamit ang mga hashtag o kampanya. At ang panghuli, sa pagbuo ng mga batas at patakaran. Hikayatin natin ang mga mambabatas na magpasa ng mga batas na sumusuporta sa mas malawakang paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga ito, maaaring nating mapalago at mapalaganap pa ang ating sariling wika, ang wikang Filipino. Ang wika, partikular ng wikang Filipino, ay higit pa sa isang paraan ng komunikasyon. Ito ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at nagdadala ng ating mga kolektibong karanasan, tradisyon at kultura. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating mga damdamin, karanasan at pananaw sa buhay. Sa makatuwid, mahalaga ang pagtataguyod at pag-advokasya para sa wikang Filipino upang masiguro ang patuloy nitong pagyabong at pananatili bilang isang buhay at makabuluhang daluyan ng komunikasyon at kaalaman. Ang pagtataguyod nito ay isang responsibilidad nating lahat bilang mamamayan ng Pilipinas. Sa huli, ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kung hindi ito rin ang ating pagkakakilanlan bilang isang bayan, kaya't nararapat lamang itong pagyamanin at ipaglaban.